Ganito din ba kayo guys pagka ano? Daming buhok. Kaya minsan, hindi na ako nagsusuklay pag hindi ako nagbabasa ng buhok. Kasi ganyan siya karami, mas marami pa minsan. Napatanggal. Lagi yan, pero ang kapal pa rin naman ng buhok ko. Nakatakot, diba? Parang may ano, sakit na ano. Ang tawag dun, yung natatanggal ang buhok. Huwag naman sana. May 30 minutes pa ako para mag-dry ng buhok. Pag-usapan lang natin yung trending ngayon na teacher. Teacher Carla. Wait lang. Kuha lang pang moisturize sa aking mukha dahil pagkagaling sa shower, parang ano yung tigas ang mukha, literal. So, harap tayo sa bintana para natural yung light. Ang dami kong mga tigidig. So, pag-usapan natin yung trending na si Teacher Carla. Pinutakti ng mga bashers ng mga magulang. Ibang magulang ha. Ang sabi lang naman, parents, magtulungan sa pagpapalaki at magbibigay ng values sa mga kabataan. Which is tama naman, di ba? Dahil ang values ay dapat natutunan sa bahay. Sa loob mismo ng pamamahay. Hindi obligasyon ng teacher ang pagtuturo ng values, ng tamang values sa ating mga anak. What the heck? Anak-anak ka tapos yung obligasyon mo at responsibilidad mo ipasa mo sa ibang tao. Sa comments, ang sabi dun, binabayaran daw nila yung teachers para kasama dun sa pagtuturo ng values. Dahil busy daw sila. What the heck? Sa mismong bunganga nyo pa lang na pagsabing busy, ibig sabihin wala kayong time, di ba? Sa mga anak nyo. So, ano ni-expect nyo paglaki ng mga anak na, paglaki ng mga anak nyo kung wala kayong time? So, isi-share ko lang ha. Hindi ko pinagmamayabang. Although, hindi naman perfect yung pagpapalaki ko rin sa mga anak ko, pero almost there. 15 years old na yung panganay ko, pero thank you Lord. Hindi pa ako napapatawag sa school dahil sa nagbibigay siya ng problema. Napapatawag ako dahil sa good feedback ng dalawang bata na sinasabi, from principal pa yun noon nung hindi pa pinalitan, na ang sabi, if I'm the parents of these two boys, I should be proud. Siyempre proud ako, diba? Sabi ko, I am proud. Dahil daw, pinrobok daw yung panganay ko ng isang batang medyo bully ba. Tapos, ino-observe, during recess kasi, ino-observe lang yata nila, kung hindi ko alam kung bakit ganun, na tinitingnan lang nila kung paano mag-react yung anak ko na habang pinoprovoke nung batang gustong makipag-away sa kanya. As in, may mga physical na pushing, pinopush daw siya. Pero yung anak ko, hindi lumaban. Nag-walk away lang. Kasi yun yung turo ko. Yun yung turo ko sa mga anak ko, sa mga anak namin na ang bully, wala kang magagawa dyan dahil may problema yan sa buhay nila. So, para hindi ka matulad nila, pag once na lumaban ka o pumatol ka sa isang bully, magiging katulad ka rin nila, wala kang pinagkaiba. Hanggat maaari, mag-walk away or mag-report ka sa mga teachers. Hindi kung anong ginagawa sa'yo, huwag mo rin gawin. Kasi hindi ko gusto yung ganun. Huwag kang mag-fight back. Pero, matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Alamin mo kung paano mag-reason out. Ganun yun. So, awa ng Diyos. Thank you, Lord. Good records yung mga bata. Ang dalawang bata. 15 years old and 13 years old na. Sa pamilya, hindi naman perfect eh. Siyempre, may bardagulan dito sa bahay. Nawi-witness nila. Pero dahil walang ang perfect, kinakausap ko naman yan sila. Pagka may away, ganun lang yun.
Huwag niyong itanim sa isip niyo na ganun. Ganun na dapat focus kayo na lumaki kayong mabuting tao. Ganun lang.